standard kung paano tayo mamuhay. So dito natin makikita sa Bible, una-una is naalala ko yung isa kong friend na nagsabi na parang siya yung nagturo sa akin, bakit mo ba ako kinuquote ng ng mga verses? Alam mo ba na ang Bible is just to encourage us, sabi niya ganun ba? So in my deep heart ba na parang, oh Lord, nagkamali ako, nagkulang ako sa pagtuturo about sa Bible. Hindi ko pala naturo kung ano yung Bible, ano yung kahalaga ng Bible, parang ganun ba? So I feel Mm. that I'm failure as a leader din, at saka sa kaibigan, dahil hindi ko nga naituro kung ano talaga at ang totoo kung ano yung Bible. So praise God din, Basil, na nag-umpisa tayo dito sa online na naituro ko ito yung mga every na mga terminology, yung mga word na naririnig natin ba sa every time na mag-preach, may mga word. So na-explain natin at naintindihan once na marinig natin sa ibang tao ba na ganyan pala, so naintindihan na natin. So parang mas madali na sa atin na maintindihan kung marinig natin yung mga word na galing sa mga picture. So, yun. Next is, nakapag-pray na tayo. Naunahan ko talaga yung mga Ha? yung word ko eh. So, introduction. Alam mo ba, Sel, na ang Bible is the best seller at all times? Sa every year, nasa 100 million ang nasosold out ng Bible. So kahit hindi siya maiko-compare sa pinaka-bestseller ng mga libro, only the Bible. And na ano nga, na naisulat na ito ng more than 2,000 years ago. So wala pa si Jesus, may Bible na. Yun nga lang, hindi pa siya na ano ba, na file sa isang libro. So Mm. yung mga Genesis is mga Genesis, Exodus. So, andyan na yan sa 2,000 years ago na isulat na yan sa. So, mayroon tayong languages sa buong mundo na umaabot yata ng 26,000. And mayroon na tayong 3,000 translated different languages. So, ang pagkakalam ko lang kasi sa Filipino, may Tagalog, may Hiligaynon, may Bisaya, pero hindi ko alam kung may Ilocano or Pampangueño. Doubt ako dyan kung meron siya. Pero marami na rin na na mga translated ba ng mga version ang na ano ba na o-open na ngayon sa Bible. So pinadali at pinadali pa sa atin para mas lalo natin maintindihan ang languages o mababasa natin tayo ang Bible. Mm. So, ano nga ba ang Bible, Sel? So, Mm. hindi ko ba itong um, ayun. So, from the Greek word tablia, meaning the books. So, galing siya sa Greek word na tablia, meaning books, na na-file siya ng 66 books. So, sa Old Testament, 39 books, at saka sa New Testament is 27 books. So, yun. Ganito ba? Make it familiar lang, sense dito ba sa once na makita mo ba makikita mo ba yung screen, cell? Ayun, ayun pa. Oo, nakikita ko. Familiar lang ba yung mga list kung saan mo makikita sa Old Testament na may familiar? Mm. Kung sa New Testament, yun, dito mo rin makikita sila. Ang Matthew, Mark, Luke, John. So, gospel na siya ng mga libro. So, ito din ay hinati din ng Actually, ito siya na books of the Bible. Nakikita mo ba yung arrow kasi na nagtuturo? Yung Yung ano, arrow ko ba sa computer, nakikita mo na gumagalaw?
Dito sa Old Testament, nakikita mo? Nagalaw ko? Wala. Hindi. Old, Ito, oo, ginagalaw oh, ko. meron. Oo. So, itong Old Testament, Oo, nakikita ko. oh, very good. So, hinati ito silang grupo na to is English version ito siya na paghati. So, sa Old Testament, we have a law, yun nga, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ng law, pag narinig mo na books of law, yan sila, five books. Or the Torah books. Torah din, tinatawag din na Torah. So, ito din yung history. Yan. And then poetry, yung Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Songs, Job. And then major prophet, and may major prophet din at saka may minor prophet. Sa New Testament naman is yung gospel nga, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Church history, yun nga, yung Acts, Book of Acts, and then letters from Romans, Corinthians 1 and 2, Galatians, Ephesians, and then letters, tatlong, and then prophecy, yung of Revelations. So, yun. Yan sila ang mga So, kung yun, ma-familiarize mo na tong mga mga libro na to, mabilis na lang sa'yo maghanap ng mga books sa Bible. So, God's words is eternal. So sabi nga, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Marami ang gustong sumira ng Bible. Maraming gustong i-block, kahit nga sa US bag, gusto nilang ikunin ang Bible sa mga paaralan. And then marami din ang gustong sunugin. Maraming mga tao na gusto talagang itigil na ba yung paggamit ng Bible. May isang story or na ipabalita pa na ang lakas ng apoy, parang building yata yung nasunog. Pero yung Bible na nasa cabinet, still safe, hindi talaga siya nasunog. So, God is faithful sa kanyang salita na hindi talaga mawawala ang Bible, ang kanyang salita. At sinabi din niya sa Matthew, si Jesus nito nagsabi niya sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So mananatili ang kanyang salita kahit na ang mundo, tayo, ay mawala. Ngunit ang kanyang salita ay mananatili. Diyan mo makikita na God is faithful to His word. Kung ano yung sinabi niya, is gagawin niya. 'Di ba? Naalala mo yung God is a consuming fire. Gagawin at gagawin niya talaga. So, yun ang yun. Na-impress ako dun sa consuming fire last Sunday. So yun ang faithfulness, makikita mong faithfulness ng Panginoon. Kaya nga, minsan ba, ang mga tao, ginawa nila ang Bible, parang dinidisplay na nila ba sa bahay, at parang sinasabi nila na ang Bible na ang magpro-protect sa kanila. Parang ginawa na nila pang ano ba yan? Diyos, na samantala dapat nating basahin, pag-aralan ang Bible. So, yun ang pagkakamali din ng tao. So, who is the author of the Bible? Alam mo ba, sir, kung sino yung author ng Bible? May idea ka? Hindi. So, 40 authors. Wala akong idea. May 40 authors daw ang Bible. Different backgrounds kung are inspired by the Holy Spirit. So, sa 40 na yan is different yung mga backgrounds nila. Merong fisherman, like example is si Peter, fisherman yan. Siya yung nagsulat ng First and Second Peter letters sa New Testament. King,
ang sumulat ng Book of Psalms at ng si David at saka si King Solomon, pareho din yan silang hari. And then tax collector si Matthew na isa din sa mga disciple ni Jesus Christ at siya din ang author ng Gospel of Matthew ay tax collector. Poets, yun, isa din yan si King Solomon, teacher, and ano po yung sa kabila niya? Prophet. So, yan sila yung mga different backgrounds ng mga author. At syempre si Moises. Si Moises ang nagsulat ng five books of law, yung Torah pa, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Si Moises yan ang nagsulat. Mm, So, galing. yun nga, inspired by the Holy Spirit. Dito mo masasabi kahit na 40 na mga tao ang nagsulat ng Bible, different books, pero nagtutugma ang kanilang mga writings. At different din ba yung time nila, yung days nila, different yung different ang ano ba yun? Different yung time and place. For example ba sa Malakay at saka sa Matthew, yun ang pinaka last book sa Old Testament is Malakay, and then the first book sa New Testament is Matthew. So ang ano niyan, ang pagitan niya nila is 40 years. So, 40 years yan na fulfill ng book of Matthew. Pero pareho lang din ang kanilang tinuturo na ang Diyos ay mapagmahal, faithful, kaya nga na kahit paulit-ulit ang mga tao na nagkasala, still God will provide at ano ba yun, living sacrifice para pang-isahan na lang ba na sacrifice para tayo ay maligtas or makabalik sa kanila sa Panginoon. So yun nga si Jesus, the living sacrifice po ang kanyang tupa na binigay. So lahat from the Genesis talaga is pareho lang yung sinasabi, is darating ang Misaya o tagapagligtas ng mga tao. So yun, makikita mo ba? So for the prophecy, sabi nga sa 2 Peter chapter 1 to 21, is for the prophecy never had its origin in the human will. Hindi nanggagaling ang prophecy sa tao lamang, kundi sa prophet, do human, kahit na tao, pero nanggaling sa Diyos, which is na ginamit sila ng Holy Spirit. So sa Old Testament, hindi pa nababanggit ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is nagsimula lang na binanggit ni Jesus nang magpaalam, or say some of his teaching in as and shall be given. Yun, dun yata unang binanggit ni Jesus about the Holy Spirit. And then later na rin na para i-comfort ni Jesus ang kanyang mga disciple na hindi sila pababayaan na maging orphan. Ibibigay niya ang kanyang Holy Spirit to empower, to counsel, maging helper natin. Pero sa Old Testament, hindi siya nabanggit kasi nga hindi parang pinifill in lang ng Holy Spirit ng tao para ma-accomplish ang bagay na dapat na i-accomplish. Katulad yan sa mga prophets ba, pinifill in lang ng Holy Spirit ang tao, ang prophets, para ma-accomplish or masabi ang gusto na maisabi ng Panginoon para sa mga Israel o sa mga tao. So, ganun. So, kaya na kahit iba't ibang
time at saka place at tao ang nagsulat ng Bible, still makikita mo ang unity kasi nga iisa lang talaga ang author. Yun ang Holy Spirit. Andyan ka pa, Sel? Okay ka pa dyan? Dito pa. So, So, ang tanong, the Bible is still applicable sa ating buhay? Kasi nga marami tayong naririnig sa mga tao ba na, oh, ang Bible matagal na yan, nasa new generation na tayo, nang bakit mo pa babasahin, bakit mo pa magkuha ng source sa Bible? Nasa new generation na tayo, kaya different standard na. Yun ang mga madalas nating naririnig at na na sinasabi ng mga ibang tao ba na pilit nilang ah, tinatanggal ang Bible as a standard kung paano tayo dapat mamuhay. So, is still applicable? So, yes, it's still applicable. This is the uniqueness of the Bible because even it's written in the 1,000 years ago, still the teaching are applicable even today. Prophecy for the last days can see today. So marami din nagsasabi na kapag maggera or magkaroon ng natural disaster ba, na yan yung mm, sinasabi ng mga Christian na end times na parang ganun ba? So nila kino-quote na kapag magkaroon na parang kino-quote na nila yung mga sinasabi ng mga Christian na magkakaroon ng end times. So ano yung mga signs ng mga end times? So yun ang sinasabi nila. So still the Bible is updated. Kahit 1,000 years ago yan, updated at applicable pa rin ang teaching ng Bible. Iiba lang yung setups, pero yung principles niya, yung principles ba? Alam mo yung principles, Sel? Parang, yung ano. parang that is your belief na that is your law. It is my principle na maniwala ako sa Panginoon at pag-inquire muna. Parang law ko yan sa sarili ko ba? Yun. So, pareho ba na katulad ng sa amin sa Deuteronomy, isa sa mga tinuro doon is that ng ng kailangan mo, andun ka ba sis nung nag-OFCMs about sa Ha? sa standard ng damit? Wala. Wala ako doon. Wala ko ba doon? About sa standard ng damit, si Ate Sally ba? Sino ba to? About sa Bakit? standard ng damit, ng, kasi nga sabi ng Deuteronomy is sa law na yon na huwag kayo mag cross clothing, so meaning wag kang magsuot ng panlalaki kung babae ka, wag kang suot Parang, ng andun ako, nung ano, ayun. na ano mo yan eh, na-discuss mo ata yan. Andun Oo. ako pala So, yata. hindi pwede na babae ka, magsuot ka ng panglalaki na damit. Pero ngayon is new generation na ngayon. Nang marami na rin ang nagsusuot na kahit babae, panglalaki yung sinusuot. Pero ang Mm. principles din pa rin doon is yung puso mo nga. Magsuot ka Oo. is nakaka-reflect sa puso mo ba? So that time kasi is dalawang sets lang ng damit. So it is abnomation bleh. Parang karumal-rumal na pagkakamali sa Panginoon kapag magsuot ka, Oo. cross clothing ka. So malaking pagkakamali. Pero ngayon is hindi na masyado. Pero yung principles pa rin is na-apply. Kasi yung puso mo, bakit ka nagsusuot? Tatanungin mo yung sarili mo, bakit ka nagsusuot ng panlalaki na damit kung babae ka? So yun ang yun ang pananagutan natin. So yun. So, and then, yun nga, no, about sa prophecy ng end times, ito yung sinasabi.
Matthew 24 verse 14, si Jesus dito ang nagsabi, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." So, kailangan muna natin na i-testimony ang gospel, i-preach ang gospel bago magsimula or bago dumating ang end times. So, makikita mo na nung COVID ba, mas mabilis Mm. ang pag-sharing ng gospel sir kung naobserbahan mo that time. Online na yung atake ng mga preacher, mga nag-i-evangelize, nagsi-share ng gospel. So online na silang lahat. So mas mabilis, which is ang mga tao is online na rin yung gamit, nagkaroon ng time sa cellphone, pakikinig ng mga gospel, at marami din, even that na anong COVID, marami din ang na nababaptize or nag na na na-transform or naging believer ng Panginoon even that COVID times ha. So, yun, ang Diyos is faithful sa kanyang salita, na siya din ang mag-fulfill ng kanyang salita. Kahit ano pa yan ng mga tao na pigil, pero ang Diyos is faithful sa kanyang salita. Hindi hindi nababali ang salita ng Panginoon. So, sabi nga sa Timothy chapter 3 verse 1 to 2, si Paul nito nagsabi, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy." So, ito sir, observe mo ang mga tao ngayon. Ganito na ang makikita mo ngayong mga tao, 'di ba? People will be lovers of themselves. 'Di ba? Marami na tayong nakikita or naririnig ng mga advice, love yourself first. Kailangan magkaroon ka ng me time. So, follow your hearts, follow yourself. So, lovers of themselves, hindi na lovers of others. So, lovers of money, andyan yung greediness. Mas inuuna ang pera. Yun. Boastful, mayabang, proud, abusive, andyan na rin. Disobedient to their parents, ungrateful, wow, ungrateful, and unholy. So, dito itong mga klase ng mga tao, nakikita mo yan, sir, kung obserbahan mo, ganito na ang mga tao ngayon. Wala nang pag-ibig sa atin. Kasi nga, lahat is ako, ako, I, me, and myself. Yun lang. Yun. Ako ang tama, ako ang masusunod, ano pa, akin lahat. Ako. Yun ang ang isa sa mga problema ngayon sa ating sanlibutan. Lahat ako, I, me, and myself. So, Mm. ito nga na sinasabi ng Bible, di ba? Ang lahat ng sinasabi ng Bible is still makikita natin sa mga tao ngayon. Di ba? So, sabi din sa Luke chapter 21 verse 10 to 11. Si Jesus din dito nagsabi, "Then he said to them, nations will rise against nations and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, famines, and pestilences, pestilence in various places, and fearful events and great signs from..." Tapos na yung Heaven. natin, Sel. Ha? Tapos na yung 1 hour natin. Kung mag-close cell, mag-open tayo ulit. Mm. So yun nga, no, parang hindi ko talaga ipupursyo itong Zoom cell. Kasi nga, 1 hour lang talaga to cell, napuputol yung Oo, diba? kaya nga eh. So,
parang kailangan talaga nating bumalik sa ano ba, Messenger. sa Messenger. Pero ano, ano ba yan, nang tapusin natin itong Bible topic na ito. Sa next week na lang siguro na sa Messenger na lang tayo. So, yun. Famines, pestilence, and various places, fearful events, and great signs from heaven. So, ito din yung mga prophecy ni Jesus na mangyayari if ang end times is malapit na. So, how to study the Bible? Yun. How to study the Bible. So, sabi nga, ang suggestion din is, for the beginner, start reading the Gospel, Matthew, Luke, Mark, and John. So, this Gospel recorded the life of Jesus from his birth till he ascended to heaven and also his teaching. So, sa Gospel na yan is mas makikita mo kung ano ang naging buhay ni Jesus, ang kanyang mga turo, at 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 yun nga yung death niya at saka yung pag-ascend niya sa heaven. At makikita mo din ba na yung mas lalo mong maintindihan kung paano tayo talaga pinursue ng Panginoon kahit ulit-ulit tayo nagkakamali at ano yung puso ng Panginoon sa ating buhay. So, step 2 ay salain pan ko. Step 2, read to sell ha, the Bible. Hmm? So, yung mga steps para magbasa ng Bible. So, una-una is, maghanap ka muna magpili ka ng version kung anong Bible ang gagamitin mo. Una is, ano nga ba yung mga version na yon? Yung NIV, King James, yun ang King James talaga, ako hindi ko ina-advise na gumamit ng King James kasi nga is mahirap siya intindihin. At ang NIV naman is may two kinds of Bible kasi word for word at saka meaning for meaning. Na word for word is parang yung original transcript parang lang ba nang isinalin lang siya sa English. So katulad niyan word for word ba na your teeth is clean. So ano ibig sabihin ng pag sinabi na ang teeth ay clean? So ibig sabihin nun is famine, walang nakain, walang kinakain, kaya malinis ang ngipin. So in other words naman kung Bible na meaning for meaning na is na translate na ba sa English na mapabilis na maintindihan. So yun ang maganda. Yung meaning for meaning is example yun is ESV, NLT. So mabilis siyang maintindihan. So kung magbasa na tayo ng Bible, syempre kailangan natin ng time. Yung time ba na kung saan tayo magkaroon ng walang disturbo ba, convenient time natin, walang magdidisturbo sa atin, walang maging panatag yung kalooban natin ba. And then, of course, pray before magbasa kasi nga kailangan nating humingi ng understanding, katalinuhan sa Holy Spirit kasi nga ang Holy Spirit ang author ng Bible kaya siya lamang ang pwedeng magturo sa atin kung paano intindihin ang kanyang salita. So, ito na yung magbasa. So, sabi nga sa books na kinuhaan ko nito ng itong pag-aaral natin is magbasa ka lang daw ng 1 at 2 verses araw-araw, mauubos mo basa ang Bible sa isang taon. So, parang sabi ko naman is kung 1 and 2 verses lang, parang hindi mo maintindihan yung context ng binabasa mo. So, but let it be na ang Diyos pa rin ang mag-lead sa'yo kung paano basahin ang Bible. So, tanungin mo or maghingi ka ng kung ano nga ba ang gustong ah, gustong
ituro ng Panginoon sa'yo. Tanungin mo na, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin based sa binasa ko? Huwag kang tumayo hanggat hindi ka sinagot ng Panginoon. Joke. Kung ano yung learning na nakuha mo sa binasa mo ba. So, syempre kung yung yung learning na yun is kailangan mong hilingin na mai-apply mo sa buhay. So, yun ang importante na nagbabasa tayo ng ng Bible. So, sabi nga, meditate. Sabi nga sa Joshua chapter 1, verse 8, na keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So again, keep this book of the law. Yun nga, ang Bible on your lips. Meditate on it day and night. Ibig sabihin, i-meditate mo, isipin mo, i-taste mo, lasahan mo yung yung word ng Panginoon so that you may be careful. Ingatan mo na sundin ang tinuturo ng Panginoon para ay maging prosper ka at maging successful. Ang salita ng Panginoon lamang ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan para maging discernment tayo sa mga decision making. So ang Bible is nagtuturo sa atin kung paano tayo maging prosper at saka maging successful. Kung wala ang salita ng Panginoon, para lang tayong mga foolish people na walang direction. But if you read the Bible, study, and carefully follow and obey the Word of God, you will be prosper and successful to your life. Yun ang pinaka-importante talaga sa inyo. So, in the Bible, we learn the purpose of how the Bible helps me. Sel, mag-stop muna tayo dito, Sel. Okay. Mag-lead muna tayo, Sel, ha? Para hindi na tayo doon na tayo Sige, Sel, ha? See you. Okay. Okay, bye. Every time na nagbabasa tayo ng Bible, ang author din o ang Holy Spirit din ay binabasa tayo. So mas lalo natin naintindihan ang ating sarili habang nagbabasa tayo ng Bible. At yun nga na every time ba example ba na every time na magbasa ng Bible, mayroong istorya. For example lang is prodigal son. So we will evaluate ourselves at itanong mo sa Panginoon, Lord, prodigal son din ba ako? Or nagiging ungrateful din ba ako sa iyo? Parang ganun ba? So doon sa every time na magbasa tayo ng Bible is na-evaluate din natin ang ating sarili. Na-evaluate din, wait lang sila. So, sana yung sarili ko nawala ngayon. So yun, na-evaluate din natin ang ating sarili at naintindihan lalo natin yung weaknesses natin at ang strength natin. So, to be equipped on how to share the gospel. So yun nga, ang sabi ko sa inyo nga is from God to others. So, kailangan na kung ano yung na-receive natin sa Panginoon, kailangan din natin ibigay, i-release sa Panginoon. Kasi kapag stagnant natin ay mawawala din tayo at mapuputol din ang resources natin once na hindi natin mai-release sa Panginoon, sa iba ang nare-receive natin sa Panginoon. Kaya kailangan natin magpa-equip, magpaturo at magpa-disciple. So, sabi nga sa Timothy verse 3 to 2 Timothy 3 verse 16 is all scriptures
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, yun nga, ang salita ng Panginoon ay God-breathed. Mula sa Panginoon, God-breathed, binigay, may ano ba, may spirit, living, ano pa, buhay, at useful to teaching, para ituro, magturo, rebuking, i-rebuke kapag may mali, correction, to correct sa mga dapat na i-correct, sa mga mali, at training in righteousness. So makikita mo training in righteousness. Tinitrain ka, tinatransform ka. Alam mo yung may from point to point. So yun ang yung training ground natin. Kailangan hindi tayo yung alam mo yung mag-stagnant lang ba sa ating buhay. Kailangan may transformation at may patutunguhan kapag tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. So sa Romans 15 verse 4 din, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So yun nga na ang lahat ng mga pangyayari sa Bible, especially sa mga Old Testament ay isinulat para ituro sa atin. Katulad yan ba na kung ano yung pagkakamali before, katulad yan kay David, ano ang naging kamalian ni David na pwede natin maiwasan. So si David is naging sinasabi nga na i-quote yan ng kanya ang Diyos nagsabi na si David is a man next to his heart. So malapit sa puso si David sa Panginoon. Pero hindi siya perfect. Nag-commit siya ng adultery at pinatay niya rin yung tao or asawa ng babae na kinumitan niya ng adultery. So doon hindi perfect ang mga tao pero isinulat pa rin yan para matuto tayo. So that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So para mag-encourage tayo na kahit nagkakamali pa rin tayo, still God will forgive us. Mananatili pa rin tayo na may faith at yung kagustuhan pa rin ba na sumunod sa Panginoon kasi nga ang hirap kasi bilang tao ba gusto natin is perfect, walang pagkakamali, pero hindi nila alam na ang mga tauhan sa Bible is maraming pagkakamali din. Nagiging mabuti at nagamit sila ng Panginoon kasi nga sa grace pa rin ng Panginoon dahil nagamit sila sa kanilang buhay. So ito yung another story. Ito yung 'di ba sinabi ko sa iyo sir kanina is yung about sa yung paghimay-himay ng books, yung prophet, yung basa sa una. That is English version. Pero this is Hebrew version na hiniwa or dinivide sa law, sa prophets, the writing. So ito sa law, Genesis, Exodus, ganun pa rin sa law. Tapos sa prophets is former prophets, hiniwa sa dalawa ba, latter prophets, and then Psalms and post-exilic. So ano ibig sabihin yan? So sa law, what to do? Sa prophets naman, how they went wrong and how to get it right and maintenance and encouragement to do it right again. Ito siya na paghahati ay pwede pa rin ma-apply sa New Testament. Ang gospel ay nagtuturo talaga ng what to do, ano dapat ating gawin para maligtas tayo at hindi tayo ma-disqualified sa eternal life. Yun. Itunuro yan ni Jesus Christ. So, how they went wrong, makikita mo yan sa
sa Book of Acts, and then how to get it right sa mga letters, sa Book of Romans, letters in Romans, ganun. And then maintenance and encouragement. So, yun nga daw na isa sa mga na-share ko doon sa Deuteronomy ba na tayo ay as an bilang sa Selva na bago sa Christianity na to or bilang pananampalataya. So una mong malalaman talaga, alamin is what to do. Ano ang mga dapat na gawin. Tapos magkakamali ka yan, Sel. Don't worry. Hindi ka perfect, hindi rin ako Mm. perfect. Magkakamali ka. Magkakamali tayo. But God is faithful. Mag-o-offer yan na paano tayo gumawa ulit ng tama. Paano ba tayo mag-U-turn? Yun. Once na matuto, dito na tayo, maintenance and encouragement. Yung i-maintain mo na yung pananampalataya mo para, yun nga, ang sabi nga is, di ba nga, ulit again, ang sino man ang mananampalataya hanggang sa huli, ayun lang ay maliligtas. So kaya nga dapat mong i-maintain at i-encourage yung sarili mo para ang iyong faith ay mananatili hanggang sa katapusan. So ganun yung yung sistema ng as a journey natin sa ating pananampalataya. So what to do, how they went wrong, how to get it right again. So diyan mo ba makikita, sir, kung mabasa mo yung yung Bible is dito mo makikita talaga na God is really um, kung faithful siya sa kanyang salita, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, yung salita niya na mahal tayo, importante tayo sa Panginoon, still, He, he's continuing to reaching out sa atin. Hindi siya nag-ano ba, nag-stop. Pero patuloy yung pag-reach out niya sa atin. Na kahit na lumalayo tayo, kahit na ungrateful tayo, but still God is nang patuloy pa rin na nire-reach out tayo para bumalik tayo. Katulad niya sa prodigal son, naghihintay ang Panginoon. So maganda So ano yung natutunan mo sa Bible or do you have any doubts about the Bible? Why? Self. Mm. Oh, kala ko iniwan mo na ako. Hindi pa Oh, oh Ano sige. yun? May mga doubts ka ba sa ating sa Bible? Or alam mo na or question cell about sa Bible? Doubts? Wala naman. Well, Or any thoughts about sa Bible? sa Bible, grabe, ang ano talaga, yung, tawag nga na, ang haba, ang daming pakarami, no? Na, Yung ang A to Z talaga, grabe yung nag-ano niya, ha? yung nakasulat. Grabe ba, mahaba. Ang haba ng ano niya. What do you mean mahaba? Yung yung ang maraming laman. Ah, Maraming laman yung sa mm. Bible. Oo, kasi nga ang Bible din is ng history din. History kung paano nagsimula ang Israel, Mm, yan din. Makikita mo kaya talaga nga ang eh. history. At his story, his means is God's story. So, makikita mo talaga Yeah, na istorya yan ng Panginoon. At ang true. pinaka-amaze, ito din pinaka-amaze ko talaga is, una-una, hindi ako
Actually, nagbasa ako ng New Testament, yung small packet ba na ano, na Bible cell. Iwan ko kung nakita mo yan. Una ko yan nabasa noong ano, nung mga elementary siguro ako. Nang every time na mahiga ako sa katre is ano, ino-open ko yan kasi nakikita ko lang ba na dyan lang sa katre, na ano ba sa higaan. So, binuklat ko at binasa ko yan. Elementary pa ako niyan sila, binasa ko lang. Like, pocket books. Ah, Alam mo yung ano, ng time na anuhin na si Jesus, i-crucify. Tapos tinatanong nga siya ni Pilate na na ikaw ba ang ano ang hari ng Hudyo, parang ganun ba? Alam mo yung mm, isip ko, bakit pa kasi nag-ano na hindi siya sumagot, sana nagsinungaling na lang si Jesus na hindi totoo yan yung mga paratang nila, sana hindi mm. pa siya namatay, parang ganun ba yung ano yung nasa isip ko. Later on, naintindihan ko na, kaya pala kung hindi pala namatay si Jesus, meaning walang kaparaanan na para maligtas tayo. Yun. And then, Mm. And then una ko din, siyempre nakalimutan ko na rin yan eh. And then later on, nag-start ako ng ano ng join ng Bible study. Akala ko talaga is ang Bible is nakasulat ng diyan is what to ng what to do and what should not to do. Parang ganun ba? Mm. Do this and do that, yun ba? Ang pagkakalam ko kasi nga parang religious book yan eh. So, akala ko ganun. Pero nung na ano ko, nabuklat ko, yun nga, sabi ko sa'yo, di ba, na, uy, may promise. Di ba? Kasi nga ng ano eh, syempre, parang nag-after ako ng promises na you will become a prosperous, you will become a blessing, you will become a blessed, parang ganun ba? You will become a successful. So lahat ng mga religion yan is nag-o-offer talaga ng mga successful life. Pero sa ibang religion is you need to do this first para or sundin mo talaga itong mga sistema na ito para maging successful ka sa life. Pero sa Bible naman is nang you just only need to believe kay Jesus, ibibigay niya ang Holy Spirit sa iyo at ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para mag-obey ka sa kanyang salita. So asan yung ano mo diyan, yung work hard mo para mag-obey? Wala. Parang alam mo ba yun yung parang vessel ka lang na okay Lord, o Holy Spirit, ikaw na manahan sa akin, ikaw na ang bahala sa ang gagawin ko para makapag-obey ako. So wala ka talagang parang wala ka talagang ginawa ba na on your own? Yun ba yung ano, yun ang nag-struck talaga sa akin why na ano na nag-convert ako sa ano sa Christianity. At nakita ko naman at na-experiencehan ko talaga na wala naman talaga akong ipagmalaki. Hindi naman ako matalino, Sel. Hindi naman ako maganda. Hindi naman ako successful. Sure. Tamad-tamad Grabe. ako, Sel. Promise, tamad din ako. At ano din ako ng, ano ba yun, ng may pagka-hot-temper din ako, mapagbilang. Tapos ng ano pang mga ano yan na mali ko sel na hindi rin ako maano sila giver, hindi din ako ah ng ano pa ba? Hindi rin ako matulungin sel. Promise yan, hindi rin ako ganyan. Pero Ay, by God, grabe. oo sel, by God Na, grace lang talaga yan sel na ano na nagagawa ko. Alam mo sel noon na yung nag-message lang yung kapitbahay ko, yung black yung same black lang kami ha. Parang na ano siya nagtampo sa akin, hindi niya ako pinausap until nagkaroon siya ng COVID. Nag-message siya sa akin, Joy, wala akong pagkain. Pwede mo ba akong paglutuan ng ano ng ano ba ng porridge? Alam mo, hindi lang nang nilagyan ko yun ng ano ng minced pork na binubula-bula ko. Napatawa talaga ako. Sabi ko, Lord, kung kung dating ako ganito na hindi ako pinansin, na wala naman akong kasalanan, parang natapos na yung kanyang
ano ba, yung gusto, yung kailangan niya sa akin, hindi na ako pinansin. Mm. Ngayon, nangangailangan siya. Ito, alam mo yun, Sil, na habang nagbula-bula ako ng ng minced pork na yun para ilagay sa porridge, ang saya-saya ko, Sil, kasi nga hindi ako ang gumagawa in my own strength, Sil, but the Holy Spirit na nag-empower sa akin para gawin ko ang bagay na hindi ko hindi ko gusto. So by God grace lang talaga, Sil. At nadadala ko kayo sa simbahan. Hindi ko 'yan Sil, hindi ko 'yan maipagmamalaki na ay ang galing ko kasi makisama kasi may kailangan kayo at nainasusok na pagbigyan ko kayo or mga ganun ba. No, that is by God grace lang talaga, Sil. Hindi ko kayo mapipilit kung ayaw niyo talaga. 'Di ba nakikita mo 'yan, Sil, na Mm. silent treatment na ako sa ngayong panahon ngayon. Pero God grace lang talaga, Sil, na magpapatuloy ako. Yun yan, sinabi ko sa'yo na yung pressure ba, hindi naman siya mali or hindi siya negative. Pero yung pressure din ba is nakakatulong sa atin still to go on, to continue what God's want us na gagawin natin para sa Kanya. So God grace lang talaga, Sil, yung at yung ano ba, yung dahil nga sa grace niya rin ba, nakakapag-obey tayo. Dahil nga sa nakakapag-obey tayo, may blessings. So dahil sa nare-receive din natin yung blessings, edi mas lalong nagde-depend or lumalalim yung pananalig natin sa Kanya, pananampalataya sa Kanya. At yun nga ang sinabi na that no one can boast. Walang walang ano, walang mag walang mag walang magpapalaki. Ano ba yun? No one can boast. Ano ba sa Tagalog ba? So, yun. Walang mm, Ano pa, Sel? Comment. comment. So, yun ang Sel, yung kagandahan sa Bible. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, nagta-transform. Nagta-transform tayo at na ano ba, ng ano ba yun, nag-change out ang ating buhay. At nang wag lang tayo ba na marami tayong naririnig sa iba ba na tao na nag naman ako, nakikinig naman ako ng Christian song. Alam mo na kapag makinig ako ng Christian song ng gumagaan yung pakiramdam ko, parang ganun ba. Nakikinig naman ako ng preaching, gumagaan naman yung pakiramdam ko. Huwag tayong manatili sa ganyang level na gumagaan ng pakiramdam natin. Once ang tanong dyan, kapag magaan pa yung pakiramdam mo, every time na makinig ka ng preaching or ng song, ng Christian song, confident ka na ba na ligtas ka na? May relationship ka na ba sa Panginoon? Parang ganun ba? Kung may relationship ka sa Panginoon, may communication. Mayroon kayong communication, may connection kayo at alam mo kapag may connection kayo, ibig sabihin, alam mo kung ano yung gusto niya at alam mo kung ayaw niya. Yun nga ang sinasabi ko nga, ang sin ang definition ng sin is love what God's love, ano ba yun? And hates what God's hate. Hindi. Obedience sin pala. Yung sin pala, Sel, is hates what God's love and love what God's hate. Yun ang definition ng sin. Kapag Mm. nag-compromise ka na talaga, Sel, sa alam mo na mali at pinayagan mo, yun ay sin na yun. Anything that does not glorify to God, that is sin. Oh, ano pa, Sel? Or baka mabisi ka na, Sel? Hindi ko lang nakikinig naman. Wala pa naman akong ginagawa. Ha? Okay lang. Sige. Ano pa, Sel, ang katanungan mo? Ano pa? Yung
Mm. 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 Meron pa, sir? Mm. Mm. Wala, ano pa ba? At ang sinasabi ng ibang ng ibang tao na ang ang Bible is a myth, gawa-gawa lang ng tao, bakit natin sinusunod o pinapaniwalaan? Bakit ang newspaper sinulat din naman ng ng tao, bakit natin pinapaniwalaan? 'Di ba? Kaya nga. Yan ang mga Andun kasi yung mga ano sa newspaper, mga marites. yun ang parating sinasabi ng mga tao para i-contradict ang Bible. So maraming nagko-contradict sa Bible para wag paniwalaan ang Bible. Pero ang Diyos is faithful talaga, still as to the highest level. Faithful talaga ang Diyos na hindi talaga mawala-wala ang kanyang Pero salita. bakit kaya yung iba, kung may Bible man, hindi naman sila nagbabasa ng Bible, nasa bahay lang, Kaya lalagay. nga, kaya nga, sir, na ginawa nilang santo yung Bible. May ganun eh, ang dami yung Bible dyan no, sa bahay, pero hindi na lalagay, hindi na walang, May pang Bible pala dyan sa'yo, sir, basahin mo pa yan. hindi, hindi, Ha? yung sa iba, I mean, yung sa mga iba ba, yung makikita ko sa mga bahay-bahay. Tapos, Oo. nasa ano lang, nasa altar lang, pero Oo, minsan yun. hindi naman nila nabubuksan o binabasa. Mm. Kaya nga, ginawa nilang parang santo ba? At saka dinadasalan yung Bible. Hindi kasi hindi ganyan, kailangan binabasa yung Bible kasi hindi mo makilala ang author kung hindi natin babasahin yung kanyang salita, ang kanyang sinulat. Yun ang pagkakamali ng ng mga Pilipino, ng mga tao. Ginawang santo na yung Bible. Yes, Bibihira na lang yata nga nagbabasa ng Bible ang mga tao. kaya nga, kaya nga, sir, kailangan talaga ng by God grace din naman ba, sir, nakabasa ako na, ko din ba, natapos ko din yung Bible, basahin from Genesis to Revelation. Noon kasi, na sa umaga, New Testament yung binabasa ko. Sa gabi naman, Old Testament. Kaya nga, natapos ko din siya. Pero, Lahat yun ang ay, ano kaya, ang kapal. sir, Sobrang kapal, no? ha? Sobrang kapal ng Bible. Oo. Makapal yung Bible. Grabe. Oo. At pero kaya mo siyang basahin na cover to cover. I mean, kung may plano ka kung paano mo gawin. Ang iba naman, ang sa akin kasi is morning, New Testament, sa gabi, Old Testament. Yun ang pamaraan ko ng kahit maka one chapter or two chapter ako sa isang araw, okay na yun. Kasi nga, ko man na maraming chapter ako mababasa, kung hindi, wala naman ako naiintindihan. Kaya, ganun. Mm. Kaya, din, sir, na isa din sa mga advisable para sa akin, naging epektibo din sa akin kasi is may sarili akong Bible, di ba? Ng nung birthday ko, nung sa bidok ako, na birthday ako, tapos binigyan ako ng 50 ng amo ko. So, nagkataon din na pinauwi niya ako by myself. So pumunta ako dun sa Bishan. Nakapag-search na kasi ako kung saan ako pwede bumili ng Bible. So, doon ako pumunta, dumaan ako sa Bishan, tapos bumili ng Bible. Kaya nagkaroon ako ng personal Bible set. And then, Mm. nang hindi ako gumagamit ng phone kung magbasa ako or maghanap ako ng books ba. So, kaya ko siya na-memorize ko ba yung Bible. Hindi ako marunong gumamit ng ibang Bible. Ang Bible ko lang. So, matatapos ng ating sir, 10 minutes to go. So, hindi ako Actually na marunong ba? gumamit ng ibang Bible still, hindi ko makikita or mahanap yung mga verses na gusto kong hanapin. Pero kung gamit ko